Magbi, nakakot mo yan sa buong team. Bahala na kayo mga friends kung maniniwala kayo kay Tuknoy. Kayo naman team, huwag na kayong kumontra. Sige na nga kami kukontra. Wala na nga kaming sinasabi eh. Ako po si Tuknoy, ang kaibigan niyong forever goodbye. Kayo naman, ayaw niya akong pagsalitain. Magsalita ka kasi, Lovely. Porket alam ninyong inuupo ako eh. Ang arte naman ang upo na ito. At ito po ang buong barkadahan ng Bumuti Kurdita. Sige, Lovely, magsalita ka na. Ups! Walang sisingit ha? It's my turn. Wala pong maglilipat dahil babalik kami. Halika na, maglaro na tayo, dali. Akin to, alis ka dyan. Ayoko sa'yo, hindi kita bati, hindi kita bati. Sumbong kita sa mami ko. Ayoko sa'yo. Akin to, alis ka dyan. Ayoko sa'yo, hindi kita bati, hindi kita bati. Sumbong kita sa mami ko. Sorry na, pati na tayo. Halika na, laro na tayo. Huwag na magtampo, sorry na, pati na Anak, halika na. Kain na muna tayo. Inay, mamaya na lang po. Kasi nanonood pa po ako ng TV. Mamaya na uli yan panonood ng TV. Lalamig ng pagkain. Hindi na magandang pinaghihintay ang pagkain sa harap ng mesa. Mamaya na lang po, Inay. Mamaya mawawala na po itong pinapanood ko. Ay, naku anak naman. Mamaya na yan TV. Maghapon ka na nga nanonood. Hindi ba po ako nagugutom, Inay? Mamaya na lang po ako kakain. Ay, naku anak. Ano ka ba naman? Kumain ka na nga muna. Mamaya na lang po, Nay. Mamaya na lang po. Ay, ano bang gagawin ko sa anak ko? Lagi po bang nangyayari ang ganitong senaryo sa loob ng bahay? Hindi po ito magandang habit dahil inaagaw po ng atensyon ng isang bata ang panonood ng TV kaysa gumawa ng marami pang activities. Kaya ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa pagkakaroon ng healthy TV time sa loob ng isang tahanan. Kaya mga nanay, mga tatay, at mga friends, makinig kayong mabuti, okay? Una, dapat ay limitahan ang panonood ng TV ng buong family. Instead na manood ay pwedeng magbasa ng mga libro, magazines, at maglaro ng mga puzzles kasama ni nanay at tatay. Para naman ma-encourage na bunso, kuya at ate na gumawa ng ibang activities maliban sa panonood ng TV. Pangalawa, huwag na huwag ilalagay ang TV sa loob ng silid nila bunso, ate at kuya. Pangatlo, iwasang manood habang kumakain at maging kapag gumagawa ng homework dahil aagawin ng atensyon ng bata ang panonood at para maiwasan na rin na maging habit ito. Pang-apat, syempre dapat ay maging example din si nanay at tatay sa panonood ng TV. At ito pang panghuli, samahan sina bunso, ate, kuya, habang nanonood para malaman nila na ang panonood ng TV ay isang privilege at syempre, dapat ay gumawa ng rules si nanay at tatay kung kailan pwedeng manood at kung kailan hindi pwedeng manood. O ayan, sana ay makatulong sa inyo ang ibinigay kong tips para maiwasang maging bad habit ang panonood ng TV. Kaya mga kids, sana ay huwag kayong magagalit kung pagbabawalan kayo ni nanay at ni tatay na huwag munang manood ng TV. Dahil ito ay para sa ikaibubuti nyo. Siya nga pala, kung meron pa kayo mga katanungan o gustong i-share, huwag mahihiyang i-text si Gelay. Siyempre, ito ang aming number, 0920-594-1049. Uulitin ko ha, 0920-594-1049. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan, kaya mag-text na kayo. Sige na. Excited na ako eh. O siya, magpapaalam na ako. Muli, ito ang inyong cute na friend on air, si Gelay, ang batang mahilig sa gulay. Bye-bye!
sa puso. Lahat makakasundo. Nagbabalik po ang inyong paboritong programa, ang... Bumuti Kukita! Pwede na po kayong mag-set ng inyong mga greetings at humabol po sa aming greeting version! At madali lang pong gawin yon, mga friends. I-type niyo lamang po ang MK, space, ang inyong greetings or question at i-send sa aming MK number. O, ano ito, Siyempre, Noy? ito po ay 0920-594-1049. Kaya mag-text na po kayo. Ito po ay 0920-594-1049. O, yan mga friends, huwag niyong kalilimutan yan ha. I-save niyo na sa mga cellphones niyo ang number na 0920-594-1049. Yan, galing mo talaga, Toyan! Hay nako mga friends, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating Bible Story Series. At, alam mo ba, Makoy? Ay, hindi ko pa alam. Babalikan Lovely. natin ang story natin last week. Ano ka ba? Ang kulit-kulit mo, nakinig ka. Babalikan natin ang story natin last week. Ano ba yung story natin last week? Ito ay yung story ni Esau at ni Jacob Yun, naalala na ka. laging nag-aaway. Nako. Bakit nga ba sila laging nag-aaway? Ewan ko, parang... Ewan ko ba sa kanila? Parang kayo. Parang kayo, lagi naman kayo magkaaway. Ay nako, Magkakaibigan naman balikan kayo. natin yung sinabi kanina. Alam mo, itong dalawang magkapatid na ito ay hanggang pala sa kanilang paglaki ay talagang hindi sila magkasundo. Matuknoy, napakahirap siguro ng mga friends, no? Kapag hindi mo makasundo ang sarili mong kapatid, tapos Okay. araw-araw kayo magkikita. Oh, hirap nun. At imagine, Toyang, magkadugo kayo at isang apelyido ang dinadala nyo. Tapos, hindi pa kayo magkasundo? Ay nako, hindi po ito maganda mga friends. Hindi talaga. Tama. Pero alam nyo ba, meron akong solusyon dyan. Oh, ano naman ang Ano solusyon naman mo? yun, Ate? Sige nga. Siyempre, makinig kayo ah. Makinig kayong mabuti. Oo. Ito ang lagi kong sinasabi. Ano pa, edi love. Parang ako, lovely. Ang corny Ay, ni naku Lovely. talaga itong si Lovely, mga friends, talagang pinanindigan niya pagiging lovely niya. Kaya kayo din mga friends, kung patuloy pa rin kayong hindi magkasundo ng inyong mga brothers, mga sisters, or mga friends, naku, ito na po ang oras para puntahan sila. Oo nga. O kaya naman po ay tawagan nyo sila or i-text at sabihin nyo, sorry na, pati na tayo. Parang alam ko yun na. Kuya Joey. Ang galing-galing niya talaga. O sige na nga, tama po mga friends. Alam niyo ba na napakahirap pong patagalin ang mga tampuhan ng mga magkakapatid. Oo. Dahil alam niyo ba ang consequence niyan? Ano, Lovely? Pwedeng-pwede itong maipon hanggang sa inyong pagtanda. Naku, hirap naman nun. Tama! Katulad na lang ng mga stories na napapanood natin sa mga TV. Naku, totoo pala yun. Totoo pala. Naku, katulad na lang ng mga movies na magkakapatid sila tapos nag-aaway-away sila dahil sa mga mana at mga kayamanan ng kanilang family. Naku, totoo pala yun oh. Nakakalungkot mangisipin mga friends. Pero nangyayari mga bagay nga ito. Yung sipon mo tumutulo. Taapan niyo ka, hiramin niya. Salamat, Lovely. At alam mo ba, Tuknoy? Ganitong-ganito ang story natin ngayon sa ating MK Bible Book to Book. Hindi ba kanya? Napakaganda niyan, Lovely. Kayo mga friends, huwag na huwag kayo maglilipat ng istasyon. I'm sure mamimiss nyo itong isang napakagandang story na inihanda namin sa inyong lahat. Kaya wag na wag po kayong maglilipat dahil magbabalik po ang mahal nyo programa. Siyempre, walang iba kundi ang... Bumuti Kukita! Huwag mo kayo alis ha, babalik kami.
Lumipas nga ang maraming panahon at tumanda na nga si Isaac at nagsipaglakihan ang kanyang mga anak na si Jacob at Esau. Dahil sa katandaan, si Isaac ay hindi na makakita. At nalalaman niyang sa kanyang sarili na di magtatagal ay mamamatay na siya. Kaya't kanyang ipinatawag ang panganay niyang anak na si Esau para ibigay ang kanyang pagpapala. Alalahanin niyo mga friends na nalinlang noon si Esau ng kanyang kapatid na si Jacob. Malinlang pa kaya siyang muli ngayon? Amang Isaac, narito na po ako. Si Esau, ang inyong anak. Bakit niyo po ako pinatawag? Esau, anak. Ilang taon na lang ay maaari na akong mamatay. Halika dito, Esau. Narito po ako, Ama. Esau, anak. Dahil ikaw ang panganay, ikaw rin ang karapat-dapat na tumanggap ng aking pagpapala. Maraming salamat po, Ama. Subalit, ano po ang nais niyong gawin ko? Esau, anak. Humayo ka sa malayong bansa at doon ay mangaso ka. At ipagluto mo ko ng pinakamasarap na pagkain at ikaw ay tatanggap ng aking pagpapala. Ganun po ba, Ama? Maraming salamat po. Ganun nga, anak. Humayo ka. Masusunod pong lahat ng inyong nais, Ama. Umasa po kayong ipagluluto ko po kayo ng pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Aalis na po ako, Ama. Mabuti kung ganun, anak. Iintayin ko ang iyong pagpabalik. Nako, kailangang malaman ni Jacob ito. Hindi ako makakapayag na ibigay ni Isaac ang kanyang pagpapala kay Esau. Kailangan kong masabihan si Jacob sa lalong madaling panahon. Ina, bakit niyo po ako pinatawag? Meron po ba nangyaring masama? Jacob, anak, madali ka. Narinig kong lahat ang pag-uusap ng iyong amang Isaac at si Esau. Ano naman po ang pinag-uusapan nila, Ina? Ipagkakaloob na ng iyong ama ang kanyang pagpapala sa kapatid mong si Esau. Naku, Ina, hindi po ito maaari. Kailangan po nating mapigilan iyon. Kailangan kong makuha ang pagpapala na iyon. Dahil ipinagbili na sa akin ni Esau ang kanyang karapatan bilang isang panganay. Kaya nga, anak, kailangan na nating kumilos sa lalong madaling panahon. Pero Ina, hindi ko po alam ang gagawin ko. Baka makita tayo ni Esau. Wala nga dito ngayon ang iyong kapatid na si Esau. Kaya nga't magbandali ka na, anak. Subalit ano pong nararapat kong gawin, Ina? Hindi ko naman po pwedeng kunin na lang iyon ng basta-basta. At hindi rin iyon ibibigay sa akin ni Ama. Ganito ang gagawin mo, anak. Kumuha ka ng pinatabang kambing at lulutuin ko ito ng ayon sa gustong-gustong lasa ng iyong ama. Subalit, Ina, hindi pa rin po ibibigay sa akin ni Ama ang kanyang pagpapala kahit nabigyan ko siya ng pinakamasarap na pagkain. Kaya nga, anak, ang gawin mo ay magpanggap ka na ikaw ay si Esau. Ha? Ina, pagmasdan niyo po ko ng mabuti. Makinis ang aking kutis. Samantalang si Esau ay mabalbon. Sigurado pong makikilala ako ni Ama. Anak, hindi mangyayari iyon dahil gagalingan natin. Hindi ito malalaman ng iyong amang si Isaac. Subalit paano po yun, Ina? Ganito ang gawin mo. Kumuha ka ng 2 matatabang kambing. Magmadali ka. At ang balahibo ng mga ito ay ilalagay natin sa iyong katawan. Sige po, masusunod po, Ina. Dalian mo, anak, dahil wala na tayong oras. Dapat ay walang masayang na sandali. Bakit ba ngayon pa ako walang makitang mapapangis na hayop? Bakit ba naman ngayon pa sila naging mailap?
Kailangan kong makabalik doon kaagad para makuha ko ng pagpapala ng aking amang si Isaac. Aba, ayun. Naroon. Mayroong isang mabangis na hayop. Salamat naman at may nakita na ako. Humanda ka ngayon sa akin. Jacob, anak. Ayan, sigurado kong hindi na magdadalawang isip ang iyong ama. Tandaan mo, gayahin mo din ang boses ng kapatid mong si Esau. Pero ina, natatakot po ako. Baka kapag nalaman ni ama na niloloko ko siya, sumpain niya ako at hindi pagpapala ang makuha ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, anak. Hayaan mong ako ang sumalo ng lahat ng sumpang para sa iyo. Kaya gawin mo lang lahat ng sinasabi ko sa iyo. Pero ina... Huwag kang mag-alala, anak. Tutulungan kita. Eto, narito ang mga damit ng iyong kapatid na si Esau. Isuot mo na ito at pumunta ka na doon sa iyong ama. Madali ka. Opo, ina. Rebecca, hindi pa ba dumadating ang iyong anak na si Esau? Si Esau ba? Naroon siya at nagluluto. At napakasarap ng kanyang niluluto. Ano ba ang espesyal sa araw na ito, Isaac? Salamat naman at dumating na siya. Ibibigay ko kasi sa kanya ngayon ang pagpapala ko. Ganun ba? O sige, tatawagin ko na siya. Maraming salamat sa iyo, Rebecca. Ama, narito na po ako. Aba, kaboses mo si Jacob. Ikaw nga ba si Esau? Opo, ama. Medyo napagod lang po ako sa pangangaso. Kaya nag-ibang aking boses. Alika, lumapit ka para mahawakan kita. Opo, ama. Narito po ako. Dahil sa balahibo mo sa katawan at sa iyong mga kamay, ikaw nga si Esau. Ama, narito na ang pagkain at inumin na hinihiling mo sa akin. Narito po, kumain na po kayo. Napakasarap nitong niluto mo, Esau. Halika, anak. Yakapin mo ako. Opo, masusunod po, ama. Ang amoy na iyon ay amoy ng pawis mula sa ilalim ng araw. Simoy ng lupain na binibiyayaan ng Diyos. Ikaw, Esau, ay aking pinagpapala na manguna sa lahat ng bansa at lahi. Magkakaroon ka ng sapat na biyaya sa inyong sambahayan upang matugunan ang lahat mong pangangailangan. Narito ang pagpapala mula sa aking mga ninuno. Tanggapin mo ito, Esau! Salamat, Ama. Maraming salamat po sa inyong pagpapala. Aalis na po ako. Sige, anak. Humayo ka. At ako'y magpapahinga na. Ama, narito na po ako. Heto na at pinaghanda ko na kayo ng nais niyong pagkain. Ha?
Isaw, anak, hindi ba't naibigay ko na sa'yo ang pagpapala? Hindi pa po, Ama. Dahil kararating ko lang mula sa pangangaso. Nahirapan po kasi akong mangaso dahil mailap ngayon ang mga hayop. Ay, kung gayon, ay si Jacob ang aking napaspasan. Niloko niya ako. Patawarin mo ako, anak. At nagpalin lang ako sa iyong kapatid. Ganun ba, Ama? Subalit, Ama, hindi po ba't pwede nyo naman akong paspasan at ibigay sa akin ang pagpapala? Patawad, anak. Subalit wala na akong pwede pang ibigay sa iyo. Naibigay ko ng lahat sa iyong kapatid. Ang lahat ng pagpapala. Ama, kahit na po anong pagpapala ang natitira, ibigay niyo po sa akin. Mapaspasan niyo lamang po ako. Patawarin mo ako, anak. Patawad. Jacob, bakit mo nagawa sa akin ito? Bakit? Humanda ka sa akin, Jacob. Hindi kita mapapatawad. Humanda ka. Nagkatotoo nga ang winika ng Panginoon noon kay Isaac, na ang dalawa niyang anak ay magiging malakas na bansa at magiging magkaaway. Ano kaya ang mangyayari kay Jacob at Esau? Tuluyang kayang masisira ang samahan ng magkapatid na ito? Sundan po sa mga susunod na episode ng Mumunting Kutita, ang mga kapanapanabik na mga Bible Stories. O ayan mga friends, sana ay natutunan natin ngayon na hindi po maganda ang manloko ng ating kapwa, especially ng ating mga kapatid. Kaya dapat di tayo magdi-deceive ng ibang tao kasi ayaw na ayaw yun ni God. Tama po mga friendship. At nalalaman din po natin ang magiging bunga nito sa atin. Kaya kayong mga friends, huwag na huwag niyo pong gagayahin ang ginawa ni Jacob sa kanyang kapatid. Naku nga mga friends, actually pangalawang pangluloko na po ito ni Jacob sa kanyang kapatid. Ay, pasaway talaga. Pasaway talaga si Jacob. Sinabi mo pa, pasaway. Parang ikaw, Tuknoy. Joke lang po mga friends. Kaya kayo mga friends, huwag niyo pong aawayin ang inyong mga kapatid. Especially, huwag na huwag po kayong manloloko ng inyong kapamilya at mga kaibigan. Tama! Correct! At para maiwasan ang ganyang inggitan at awayan sa family, ay nako mga friendships, dapat alalahanin niyo po ang pangalang Lovely. Oo nga, ikaw talaga Lovely, puro kamira. Hindi Well, naman ah. sige, lagi pong tatanda mga friends, lagi po kayo magmahalan at magpatawaran para maiwasan po natin ang problema. Ang galing mo talaga, Tuknoy. Gusto pa rin po namin magtagal mga friends, pero wala na talaga kaming oras. Oo nga, Toyang. Pero alam mo ba na pwede pa rin tayong makontak ng ating mga friends sa ating MK number. Saka naman po mga friends, kaya kung gusto nyo pong i-extend ng ating kwentuhan o kaya naman kung meron kayong mga kailangan na pagpapayo, ayan, o kaya may problema, i-share nyo po sa amin sa inyong mga problem. O kaya gusto nyo i-share sa amin ang inyong mga problem sa inyong family. Mag-text lang po kayo sa aming MK number. Kunin nyo na po ang inyong cellphone at i-type ang MK space ang inyong problem at isend sa 0920-594-1049. Ito po ang 0920-594-1049. That's right. Text na! O paano yan mga friends? Sana isamahan nyo na naman po kami next week sa isa na namang masayang kwentuhan. Ako pong muli ang inyong kaibigan, laging nagre-remind sa inyo na huwag kalimutan ang po at opo. Dahil ako po si Toya, ang batang magalang. At
Siyempre ako naman po ang inyong kaibigang mahilig sa batchoy. Si Baku. Na hindi kumakain ng batchoy. Lagi pong tatandaan na dapat love your neighbor, your family, and especially love God. Ako naman po ang kaibigan ninyong laging nagre-remind sa inyong lahat about love. See? Love me! Napakasit po Ako talaga, naman po si Lovely. Doknoy, ang batang super duper good boy. Kaya kayo mga friend, dapat ay huwag pasaway para walang away. Tama! At ito pa ang buong barkada na nag-isang programa ng bayan. At bumuti-kuti! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nais po sana namin kilalanin ang mga nagsiganap sa programang ito sa pangunguna po ng aming mga host. Peter Paul Domen bilang Tuknoy, Crisanto Guzman bilang Makoy, Yvette Dalagan bilang Lovely, Rizal de Carios bilang Kapitan Tanggol, at Rutana Uy bilang Gelay. At kilalanin din po natin ang mga nagsiganap sa ating Bible story kanina. Jeff Hoven, Erwin Flores, Celso Pantano, Rizal de Carios, Crisanto Guzman, Peter Paul Domen, Jerry Ayawan, Max Bandala at Joel Awingan. Maraming salamat din po sa ating sound engineer, Eran Toto Hobar Sr. Sa panulat at direksyon ni Crisanto Guzman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, dito lamang sa Mumunting Kutita. Ikaw ba ay may puso